Ano sabi mo, Father Flavi? Huwag natin kamuyan yung mga adik. Kasi, dati kang adik. Alam bang gawain ng mga adik? Andyan yung mag-snatch, magmasak na, akyat bahay. Lahat ng kawalang yan, ginagawa niya. Huwag natin kamuyan. Alam mo ba, nung panahon ng maraming adik, wala pa si Duterte. Sa lugar namin, kinatatakutan yan. Mayayabang pa. Pag ninakawan ka niyan, magrereklamo ka sa barangay, makakarinig ka ng salita nila. Nagrereklamo pa. Fake naman yung bisikleta niya. Wala mong kwenta. Local. Hindi ka makakibuhay. Kasi paikot ka ng adik. Sa lugar mo, halos pati yung kausap mo, adik din. Kaya wala kang magawa. Kaya ang gusto mo, mahalin natin ang mga adik. Nakikita mo, Flavi, yung nangyayari ngayon. Marami nang pinuputol ang katawan. May mga masakir na. Patay dito, patay doon. Nakaw dito, nakaw doon. Mahalin natin silang lahat. Kasi kawawa naman sila. Diba? Oh. Kaya si Sarah, impeach natin. Kasi hindi siya magnanakaw. Hindi siya adik. Yung kalaban ng mga adik, impeach natin. Ipakulong natin sila lahat. Kasi itong paligid natin, paligid na ng mga demonyo. Ang kalaban natin ngayon, yung mga matitino. Diba? Kakampi na kami sa inyo. Kailangan maging walang iya na rin kami. Yung wala sa sarili. I-impeach mo. 125 million. Sabi mo, ninakaw. DepEd yan. Kulang yan. Paggawa lang ng mga eskwelahan, mga kung ano, mga libro, bibilin, mga lamesa, upuan. 125 million. Pero yung ninanakaw ng mga kaibigan mo, yung maliit ang naibibigay sa'yo, okay lang. Diba? Bigyan mo ko ng isang maleta. Pupunta ako sa'yo, makikipagkwentuhan ko. Isang maleta, bigyan mo ko. Ang sabi nila, ang laman ng isang maleta, 45 million. Pwede na sa akin yun. May bahay na akong maganda ron. Sige, kahit sa'yo na ako tumira, magkaibigan tayo. Kwentuhan tayo araw-araw. Basta, bigyan mo ko isang maleta. Yan lang naman ang ginudiyos natin eh. Pera. Kaya galit tayo doon sa mga kumakalaban sa mga walang niya. Kumakalaban sa mga adik. Kalimutan na natin lahat. Pata't meron tayong pera. Bigyan mo ko sa maleta. I-request mo doon sa mga tropa mo. Bigyan mo si Kuya Boy ng isang maleta para kakampinan natin siya. DDS din ako. Pero wala kaming magawa. Ang titigas na mukha ng mga BBM. Sobrang titigas na mukha. Pero punong-puno na sila ng pera. Nakaw pa rin. O anong ginagawa ni Lord? Dahan-dahan silang inuubos. Sinisira yung mga katawan nila. Magdurusa sila bago sila mamatay. Diba, Father? Yan ang sinasabi ko. Hindi dapat natin tangkilikin at mahalin ang mga taong nawawala sa sarili. Kasi yung mga adik na yan, hindi naman yan bobo eh. Hindi naman yan mongoloid. Yung sinasabi mo na mamahalin natin yung mga unawain natin yung mga adik. Kung sila yung mga mongoloid, siguro. Kasi wala sa sarili. Mongoloid eh. Pero hindi mga mongoloid yan. Matitino yan eh. Ikaw nga eh. Di ba? Naging pare ka, scholar ka. Di ba? O bakit ka naging adik? Inaamin mo pa hanggang ngayon. Dati kang adik. Pare-pareho lang naman tayo eh. Adik eh. Pero ako nagbago ako. Galit na ako ngayon sa adik.
Sasabihin ko sa'yo, 1967. Wala pa siya, bro. Puro drug pa. Yung mga CD, Corex D, Valium 10, Valium 5, marijuana, yan pa mga sikat noon. May mga matchback kami. Bumibili ako 4 pesos na. Isang matchback, mura lang kasi noon. Ang sweldo ng tao noon eh. Ako, nagtatrabaho ko, sweldo ko 5 pesos isang araw. 1967. Mura pa sweldo noon. Ang dollar yata sa kapeso times 2 lang. O times 3. Meron kang $1 is 3 pesos. Napakamura ng bilihin nun. Pero nauuso na yung marijuana. Dami ng marijuana. Pagdating ng kalsada ang gulo. Pupunta ka sa kabilang kalsada, may kalabang ka. Punta ka sa kabila, may kalabang ka. Ang dami, magulo. Mga ano pa, hukbala pa, mga tulisang bundok pa noon. Wala pang NPA. Nung nagalit na si Marcos, inilabas niya na yung martial law. Doon na, nagsipagbago na kami. Naubos na lahat eh. Hindi tokang. Ha? Ang tinatawag doon eh, ano ba ang tawag doon sa zona. Pag may zona ngayon, sasabihin ng barangay, oh, may zona mamayang gabi. Layo na kami, punta kami sa ibang lugar sa walang zona. Kasi babalik kami. Eh, kasi kahit wala kang kasalanan, lalabas ka. Lalabas ka sa kalsada. Titignan ko sino yung mga wanted. Tama lang naman para malinis. Nalinis. Pero lumaganap din ang corruption sa kanila na lang. Sila na lang ang namuhay sa corruption. Para ngayon, sila lang din. Hati-hati sa pera. Corruption. Wala pang bilyon nun. Million pa lang. Panahon ni Marcos Sr. Nung nagkaroon ng martial law, tumahimik, naging kakampi namin sila. Naging KBL ako. Ang KBL, Kilusan Bagong Lipunan ang panahon. Kaya nagkaroon ng election 2022, Marcos ako. Akala ko gagawin niya yung Masagana 99, yung land reform program. Yun ang inaasahan ko, pinaglaban ko. Sabi nila magnanakaw si Marcos. Sabi ko hindi, magaling yan. Marami lang talagang kalaban, sabi ko. Kasi naging KBL ako eh. Kilusan Bagong Lipunan, panahon nun eh. Pinamunuan na ni sino itong babae, si Amy Marcos. Hindi pa to si Marcos na junior. Wala pa to, hindi pa to masyadong active si Amy Marcos noon. Kay Imelda naman, yung mga barangay, yan, si Imelda Marcos. Sila yung nagpagawa nung Cultural Center na nireklamo rin na tinatabunan daw ang dagat. Pero na matapos, mas una pa silang namamasyal doon. Okay yun sa akin si Marcos. May binoto ko. Pero ngayon hindi na. Hindi naman yung laging okay ka ng okay. Dahil kampi mo. Hindi. Kakampi ko siya nung eleksyon. Talagang nilabang ko. Dami kong kalaban dito. Daming dilawan dito eh. Sabi ko, iba yung Marcos Jr. Senior, iba yung Marcos Jr. Ngayon, nung panahon noon, nagkaroon ng Masagana 99, lahat ng bakanting lupa, tinaniman ng mga halaman na gulay. Hindi katulad yung tanim natin, puro halaman na wala mang kalatoy-latoy. Yun ang inaasahan ko, magmumura talaga ang bilihin. Hindi pa, sabi ko, hindi pa abot ng 3 buwan, napakamura na. Eh, mga talong, sibuyas, kamatis. Kasi lahat ng bakanting lote, tataniman na, pati yung mga nasa bundok. Sabi ko, wala nang NPA, naubos na ni Duterte. Ay nako, iba nangyari. Kaya sorry. Marami nga dito nagtataka, sabi nila, dati raw, Marcos ako, Marcos. Bakit daw hindi nila maintindihan, ba't ayoko na kay Marcos? Siyempre, may sarili rin akong paninindigan. May sarili rin akong paniniwala. Ang paniwala ko, talagang ganun na nangyari.
naging korupsyon na talaga ang Pilipinas. Kaya hindi ko binoto si Duterte noon. Hindi ko kilala yung Duterte. Pero yung nakita ko yung ginawa niya, nilinis niya yung Manila Bay, marami nilinis ako yung mga drug. Napahinga kami. Kasi kami gabi-gabi kami ronda hanggang umaga puyat kami. Iniikot, dami namin hinahabol dito mga akyat bahay. Sa lugar namin, medyo natakot na sila kasi zona-zona kami. Bawat isang zone 4, may mga bantay. Zone 5, may mga bantay. Kaya hindi na sila makaporma. Nung dumating si Duterte, nagkaroon ng tokang, nagulat kami, ang dami. Naglabasan, yung pala may mga record na sila. Binigyan sila ng mga ID na pinakilala na sila yung mga dating adik na nagbago na. Okay, yun. Pero yung mga sinasabi na mamatay, yun yung mga adik na puser, na yung mga iba bebenta sila ng mga drug. Meron dito pinagbebenta ng mga drug. Tapos yung mga drug na binibenta nila, hindi naman nila na i-remit. Kaya may mga record din sila sa mga pulis. Mga pulis din pagka nakakahuli ng drug. Ganun ang panahon noon Pagka hindi ka sumabay, wala ka. Uso yung drug. Uso lahat. Doon ka. Katulad ngayon, uso yung nakawan. Uso yung mali-maleta. Doon ka. Pag hindi ka kasali, impeach ka. Ganun lang. Kaya wala tayong magagawa. Uso-uso. Uso yung holdapan. Uso yung massacre. Uso yung kidnapping. Sasali ka dyan. Huwag ka mangingialam. Panahon nga ni Lacson Usong-uso yung kurtong baliling. Yung mga bolt cutter. Yung mga waray-waray. Okay sila. Hindi na sawata. Paano? Hindi pwedeng pakialaman yun. Takot sila lahat kung kay Duterte, nagulat nga ako Kinalaban niya lahat, pati MPA. Sabi ko, ano ba ito? Parang wala nang kinatatakutan to. Hindi niya iniisip na meron siyang kamag-anak, meron siyang anak. Basta bibiray ko kayo lahat, ubusin ko kayo. Tama yung ginawa niya, kaya ang dami nagmamahal sa kanya. Ikaw ba yung mga demonyo, nagkalat na demonyo? Pag may kumakalaban, galit ka sa kumakalaban sa demonyo. Ibig sabihin, demonyo ka rin. Kami, dati kaming demonyo, bumaliktad na kami. Kaya nga sabi ko, dati rin akong adik. Nagbago na ako. Ayoko na sa mga adik kasi nagbago na ako Kalaban ko na sila ngayon. Ganun lang yun. Sa politika, kakampi mo noon. Nagbago ka na, bumaliktad ka na naman. Sa kabila ka naman kasi mas maraming nakawan doon. Pero ngayon, kalaban namin yung nakawan. Ayoko sa mga nakawan. Alam mo kung bakit? Wala kami. Bigyan mo ko isang maleta, kakampihan kita. Di ba sabi mo, dialogue ka sa mga DDS? Ako, bigyan mo ko isang maleta, diyan pa ako tumira sa'yo. Diyan ako kakain, diyan ako matutulog. Basta isang maleta bigay mo. Yung pamilya ko, bibigyan ko ng mansyon. Kahit mawala na ako sa mundo. Kaya ang hirap sa'yo, hindi mo iniisip yung sinasabi mo. Ba't ayaw niyo makipag-dialogue sa akin? May adik ka ano sasabihin mo sa amin? Tuturuan mo bang magsabu? Tuturuan mo kami magwalang ya? Di ba sabi mo adik ka? Saka lugi naman kami. Makipag-dialogue kami sa'yo, ikaw lang yung may maleta. Kami wala. Bigyan mo kami. Kampi-kampi tayong lahat. Yun yung sinasabi ko. Kaya sorry, pasensya ka na, Pater. Talagang ganun. Pater ka, yan ang yan ang ginawa mong trabaho, kurso, Pater ka. Pero hindi pagka-Pater ka, ikaw na pinakamagaling. Hindi. Wala ka pa nagagawa Kumakalaban ka pa nga sa mga mali, sa mga tama. Ang kinakampihan pa nga mga mali. Di ba? Kaya, yun nasa isip ko. Kampi ka sa mali.
Kasi yung bilyon-bilyon nasa kakampi mo, hindi mo binabanggit. Hindi mo nirereklamo yung bilyon-bilyon. Pero ang kinakalaban mo, yung million, 125 million na DepEd. Ang DepEd po, sir, father, yan po ay tinutulong sa mga eskwelahan, mga nasasalanta ng bagyo. Kaya yan, wala yang resibo. Saka yan, confidential yan, hindi mo alam kung kailan gagamitin, kung paano gagamitin. Yan ang confidential. Hindi mo sabi magre-request ka ng ganyang kalaking pera, alam mo kung saan mo gagamitin. Hindi. Preparasyon yan kung sakaling may sakuna. Katulad yung eskwelahan, natanggal yung mga bubong, nasira yung mga kalsada. Playground nila, nasira, dang gagamitin. Diba? May mga kalaban dyan, may mga pumapasok ng mga kriminal, may pumapasok ng mga adik, dyan di gagamitin. Naintindihan mo na ako. Father, salamat, Father.